makatulog ako dahil sa kanina ko pang pag-iyak. Namamaga ang mga mata ko. Kitang-kita ko ang mga pasako sa braso ko. Naaawa ko sa sarili ko. Hindi ko dapat dinadanos to kung hindi ako iniwan ng nanay kong nagdudusa dito. Masama ang loob ko sa kanya dahil hindi siya tumayo bilang ina ko. Nagpapakasaya siya kasama ang bagong pamilya niya. Habang ako, naghihirap at nagtitiis. Gusto ko siyang makita man lang kahit na saglit. Mayakap ko lang at maramdaman na may magulang ako kahit na saglit. Pero maging yun, pinagkait sa akin ng mundo. Hindi ko man lang naranasan na alagaan ng isang magulang. Hindi ko naranasan ang alagaan ng isang ina. Bata pa lang ako nang iwan niya ako. Iyak ako nang iyak dahil umalis siya ng gabing yun at iniwan sa tatay ko. Nangako siya na aalagaan daw ako ng tatay ko. Ganun na pala ang pag-aalaga. Ang saktan ako, ang maliitin ako, at tapak-tapakan ako. Kahit mga kapatid ko hindi naging mabuti sa akin, ano bang ginawa kong masama? Ano bang kasalanan ko sa mundo at ganito ang sinasapit ko? Bakit parang lahat ng tao masama sa akin? Naging masamang tao ba ako sa kanila? May ginawa pa ako nang hindi ko alam? Oh, nasaan ang parents mo? Ma'am, hindi po sila makakabot na dahil busy po talaga sila. Wala na ba silang oras para sa ibang bagay? Anong klaseng trabaho ba merong magulang mo at hindi ka mabigyan ng panahon, ha? Nanahimik lang ako dahil hindi ko alam ang mga sasabihin ko. Dahil ubos na talaga ang dahilan ko. Pagod ang utak at katawan ko kaya hindi rin ako makapag-isip ng tama. Hindi kita ipapasa hanggat hindi mo pinapakita ang parents mo. Understood? Pero ma'am, baka po may ibang solusyon para ipasa niyo ako. Huwag niyo lang po ipatawag ang parents ko. Lahat na ginawa ko, Feya, pinagbigyan na kita. Pasensyahan na lang. Ma'am, last na po talaga. Promise, gagawin ko na po lahat ng pinapagawa niyo. Sinabi mo na din yan noon sa akin. Pero ano? Nga? Kung ano-ano kasi inaatupag mo. Umalis siya sa harapan ko at naiwan akong tulala. Kalma, Feya. Huwag ka ngang umiyak. Parang yun lang eh. Uy, si Feya oh. Umiyak na naman. Hindi na naman siguro pinagbigyan ni ma'am. Feya! Narinig kong sumigaw si kuya sa baba kaya agad akong lumabas ng kwarto. Bakit po? Nas na yung mga damit ko. Akala ba nilaban mo? Pero wala naman po kayong pinilit sa akin. Tanga ka ba? Bakit hindi mo kunin sa kwarto ko? Tanga din kausap na ito eh. Alam nga pasukin ko kwarto niya, di nabugbog niya ako. Hindi niya po ako pinapayagang pumasok ng kwarto niyo, kuya. Sabagay, tanga ka kasi eh. Oh, laban mo. Dapat mamaya matuyo na yan ah. Paano ko to patutuyuin? Ano to, mama chicken ko? Imbis na nagpahinga ako, tinuon ko yun sa paglalaban ng damit ng kuya ko. After ko laban, dinryer ko muna para mabilis matuyo. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung matutuyo ba ito mamaya. Nang matapos ako, naabutan ko naman silang tatlo na nanonood ng TV. Nagtatawanan sila at naghaharutan. Ang siya nilang tignan na akala mo walang problema. Na akala mo sila lang ang tao na nandito. Nag-uumpisa na naman mamuang luha ko dahilan manlabo sila sa paningin ko. Ang saya nila. Kailan ko kaya mararanasan yun? Kailan ko kaya sila makakabanting? Kailan kaya sila hindi magagalit sa akin? Mukhang imposible. Hindi naman pamilya turing nila sa akin eh. Ano titingin-tingin mo babae? Lumayas ka nga. Nakakasira ka ng magandang mood. Inggit siguro. Gusto ata makisali. Yaan yan. Or pagpapaawa lang ginagawa niya dito sa bahay. Umakit ako ng kwarto para dun ilabas ang mga luha na kanina ko pa tinatago sa kanila. Kinuha ko yung phone at nandun yung larawan ni mama. 3 taon ako at kandong niya naman ako.
Hanggang dito na lang pa kita masisilayan. Ang daya mo naman, Ma. Ang sabi mo, alagahan ako ng mabuti ni Papa dito. Pero bakit po sinasaktan nila ako? Anak mo din naman ako. Hindi po ba sumagi sa isip nyo na minsan na kamustahin ako? Kung okay lang ba ako? At kung nakakakain ba ako sa tamang oras? Sana sinama mo na lang ako. Maya-maya, narinig kong tinawag ako nila kuya kaya agad kong pinunasan ng mga luha ko. Bakit po? Anong bakit? Yung plato hugasan mo. Puro kahilata. Sumunod na lang ako sa inutos niya. Hindi naman nagtagal at natapos ko din ang ginagawa ko. Hoy, bukas ng umaga ikaw na magtapon ng basura. Dapat pag uwi ko wala na yung basura. Sige po, kuya. Naglinis ako at nagwalis-walis pa na naman. Wala silang masabi. Anak ng... Sino kumuha ng barya dito sa lamesa? Biglang lumapit sa akin si Papa at inawakan ako sa brasong ng napakahigpit. Bakit po? Ikaw ang kumuha ng barya sa lamesa, no? Hindi po. Nagsisinungaling ka pa. Sinampal niya ako ng ilang beses. Hindi ko kayang lumaban dahil masyado siyang malakas kaysa sa akin. Pa, tama na po. Wala ka talagang kwenta. Magnanakaw. Wala po akong kinukuha pa. Tinadyakan niya ako sa binti at napaupo naman ako. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano kinakaya ng katawan ko ang pananakit nila sa akin eh.